Praise God. Praise God. God is good all the time and all the time. God is good. Praise God. Praise God. Isang mapagpahalang araw sa bawat isa. Sa pagkakataong ito, tayo po idudulog, lalapit sa ating Diyos na buhay na may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang ngalan. Naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngalan ng bayan ng Borbon sa probinsya ng Cebu. Ating hihilingin na maitatag ang altar ng ating manunubos sa bayan ng Borbon. Mahimutag sa atong mga kaigsuunan diha sa Visayas ug sa Mindanao. Bisan pa katong atong mga kaigsuunan nga anaa sa Luzon ug sa laing nasod. Dalaygon ang Ginoo sa walay katapusan. Ang atin pong pagsambay mula sa aklat ng mga awit, ika-84 na kabanata, ang talata po ay 7. Habang sila'y lumalakad, lalo silang lumalakas. Batid nilang nasa Zion, ang Diyos nilang hinahanap. Habang sila'y lumalakad, lalo silang lumalakas. Habang sila'y lumalakad, lalo silang lumalakas. Batid nilang nasa Zion, ang Diyos nilang hinahanap. Batid nilang nasa Siyon, ang Diyos nilang hinahanap. Manaming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataon na minsan pang makadulog at makalapit sa iyong banal na harapan. Ama, kami po'y nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa lahat namin pagkakasala. Abang amin din pong idinudulog sa iyo ang bayan ng Borbon sa probinsya ng Cebu. Ang aming panalangin ng lahat ng altar at lahat ng kasunduan na ginawa sa bayan ng Borbon nang hindi ayon sa pangalan ng aming manunubos ay mapawalang pisa sa pangalan ni Jesus at sa pangunguna ng inyong Santong Espiritu. Aming panalangin maitatag ang altar ng aming Panginoong Heso Kristo sa bayan ng Borbon. Maraming salamat po ang aming pag-asa at tinugon nyo. Tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Ang ating pong pagbulay ay mula sa aklat ng Genesis, 42 kabanata. Ang talata po ay 14 hanggang 17. Sinabi ni Jose, tulad ng sinabi ko, kayo'y mga espiya at isinusumpa ko sa ngalan ng Paraon, hindi kayo makaalis hanggang hindi ninyo dinadala rito ang inyong bunsong kapatid. Umuwi ang isa sa inyo at kunin siya. Ang iba'y ikukulong dito hanggang hindi ninyo napatutunayan ang inyong sinasabi. Kung hindi, mga espiya nga kayo. 3 araw niyang ikinulong ang kanyang mga kapatid. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Ang mapagbintangan po na isang espiya ay hindi madaling patunayan. Ano po? Para ano lang naman, hindi naman totoo talaga na espiya sila, Bernie. Madali lang yung patunayan. Yan ang akala natin. Lalo na doon sa mga magagaling. Ano po? Sapagkat batid nila kung sino ang mga espiya at kung sino ang hindi. At para doon sa mga nag-iisip na pahihirapan nila yung mga magpapatunay,
makakapag-isip sila ng mga pamamaraan, makakaisip sila ng mga dahilan, makakaisip sila ng pagpapahirap para dun sa magpapatunay na hindi ito totoo. Mga kapatid, ito po yung presyo ng pagsasabi ng katotohanan. Hindi po ito libre. Meron po itong sakripisyo. At dito po sa kwento na ating tinutunghayan, ipinakita ni Jose kung gaano kalupit ang kanyang gustong pagpapatunay na sa kanyang kabatiran ay hindi naman talaga totoo. Yung sinasabi ng kanyang o yung kanyang ibinibintang sa kanyang mga kapatid. Ano po? Pero sa kadahilan ng meron siyang paniwala at meron siyang gustong patunayan, aba, doon siya lumagay. Ito po yung sinasabi ko sa inyo na mahihirapan. Hindi magiging madali na patunayan. Pero isa pong katotohanan, kapag ang Diyos ang kasama mo, walang sino man ang mananaig laban sa katotohanan. Sapagkat ang ating Panginoon ang katotohanan. Sandali, Bernie. Hindi naman yan ang sinasabi ng kwento. Ang sinasabi ng kwento, gusto ni Jose na makita yung kanyang bunsong kapatid na si Benjamin, kaya ipinakuha niya ito. Samantalang ito po ay totoo. Hindi natin pwedeng isantabi yung katotohanan na kapag ito'y nangyari, naganap sa atin, na merong gustong magpatunay ng katotohanan kahit batid nila kung ano talaga ang katotohanan, aba, malalagay tayo sa delikado kapag hindi natin napatunayan ng totoo. Pero, para po sa akin, ako po'y nananalig na hindi kailangang ipagtanggol ang katotohanan. Oo, kailangan mong gumawa ng paraan para maipakita sa mga tao kung anong totoo. Pero, hindi ikaw ang magtatanggol nito. At sa bahagi pong ito ng banal na kasulatan, ito yung naging napakaliwanag na hindi nila kailangang gumawa ng kahit na anong istorya. Alam niyo po, mga kapatid, ito dapat klaro sa ating kaisipan. Ano po? Na what these people are trying to do is really to bring the truth. At si Jose, meron naman siyang ibang gusto. Kaya ang sinasabi sa atin nito, huwag tayong mag-alala. Kasi kung totoo yung bitbit natin, kahit sino pa ang iharap sa atin, tatagumpay tayo. Sapagkat ang katotohanan ay tatayo sa kanyang sarili. Mga kapatid, ito pong panawagang ito ay hindi para tayo mag-aklas o magrebelde. Wala po tayong ganyang kaisipan. Ang inyong pong lingkod, hindi tumatawag na rebelyon. Kung hindi yung akin pong kaisipan na nais ibahagi sa bawat isa ay mabuhay tayo sa katotohanan at sa katwiran para hindi tayo magkaroon ng problema sa paggawa ng sitwasyon, sa paggawa ng kwento. Ito po yung sinasabi ko kasi ang inyo pong lingkod tumuloy sa isang ah, hotel room kasama ng isa pang lalaki. At nung merong kumakatok dun sa pinto, Diyos ko, sabi ko, sino naman alam mga 8:00, 9:00 na siguro ng gabi. Tapos pagbukas ko po ng pinto, sabi niya, kami ho yung naka-stay dyan kagabi, kahapon, sabi niya. Naiwan ho yung damit ng anak ko. Sabi ko, okay. Binuksan ko yung pinto, pinapasok ko siya. At nung pumasok siya, pinuntahan niya kung saan sinabi na itinago yung damit.
Tapos pagkatapos nun sabi niya, "Ay wala ho dito." Sige ho, itatanong ko na lang ho dun daw sa, kausap niya na kung sino man, ano po, dahil hindi ko naman kausap, kilala kung sino yung kausap niya. Tapos nakita niya kasama ko dun sa kwarto, isa pang lalaki. Eh, samantalang kami ngayon nanonood naman ng ano ba yung pinapanood namin, yung lalaking umakyat dun sa pinakamataas na building sa Taiwan. Na sabi ko nga dun sa kasama ko, eh, bahala siya kung ano isipin niya. Pero eto po yung sinasabi ko, kailangan ko ba magpaliwanag? Ano po, kahit kanino. Since I know the truth, hindi ko kailangan magpaliwanag. Kailangan ko lang tumahimik at tignan, eh, bahala kayo sa buhay niyo. Because the truth will stand on its own. At dito ko po gustong tawagin ang bawat isa sa atin. Hindi tayo tinawag ng Diyos para i-explain ang ating mga sarili. Tinawag tayo ng Panginoon upang ipahayag ang katotohanan ng kaligtasan. At yan yung marapat natin na ihayag saan man tayo magtungo. Sa ganitong paraan, makasisiguro tayo kapag natupad natin ang kalooban ng Panginoon, naku, magtatagumpay ang ating Panginoon ng kanyang kalooban na maipahayag ang kanyang katwiran at kaligtasan sa mga nangangailangan. Manalangin tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nasasabik na mabatid ang kabuuan ng kwento ni Jose. Samantalang kami din po ay humihingi ng karunungan galing sa iyo sapagkat nais namin na magkaroon ng kaunawaan sa mga bagay na iyong ginaganap sa pamamagitan ng kwentong ito. Panginoon, ang aming panalangin, kami po ay abutan mo ng iyong pangunaw sapagkat nais namin na paipahayag ang iyong kaligtasan, ang iyong biyaya ng pagmamahal para sa mga nangangailangan. Lord, gusto naming alalahanin yung pagkakataon na kami iniligtas mo mula sa gawa kasinungalingan ng kaaway at kami inihatid mo sa katwiran ng aming Panginoong Hesukristo. Lord, it is our desire that we will walk in accordance with your righteousness. Tulungan mo kami na lumakad hindi sa pagkatakot, sa pag-aalala, sa pagdududa, kundi kami lumakad sa iyong katotohanan, sa iyong katwiran. Panginoon, namin din pong idinudulog sa iyong bayan ng Bourbon, sa probinsya ng Cebu. Aming idinudulog sa iyo ang katawan ng aming Panginoong Jesucristo sa bayan ng Bourbon. Father, it is our desire that you bring unity sa bayan ng Bourbon. Maging dahilan nito upang dumaloy ang iyong pagsama, ang iyong pangunguna. Hiling namin na mapawi ang anumang hindi pagkakaunawaan, bagos dumaloy ang iyong katwiran, ang iyong katotohanan at sa pangalan ni Jesus, sa pangunguna ng Santo Espiritu, ang aming panalangin, maitatag ang altar ng aming Panginoong Heso Kristo sa bayan ng Bourbon. Sa ganitong kadahilanan, dadaloy ang iyong spirito at kapangyarihan at tunay na mapangyayari ang iyong dakilang kalooban. Hiling din po namin, Panginoon, ang iyong pagsama sa bayan ng Bourbon. Hayaan mong magkaroon ng himala, dumaloy ang iyong kapangyarihan sa pangalan ni Jesus. We declare the fire of revival sa bayan ng Bourbon. Hayaan mong maranasan din po ng Baguio City, Cagayan de Oro, Legazpi, Lipa, Manila, Pampanga, Pateros. Kilungsan mo po ng may kapangyarihan ang mga bayan. Hayaan mong maranasan nilang pagsama ng iyong Espiritu at kaluwalhatian. Dasal din po namin na ikaw ang magkaloob ng kaunlaran sa mga bayang ito at maranasan ng buong Luzon, Visayas at
Mindanao. Ipahintulot mo, Panginoon, na magtagumpay ang aming pinakamamahal na bayan sa pagganap ng iyong tawag for us to be the launching pad of the gospel, for us to be a missionary, sending country, for us to be like the America of Asia in the height of its glory. Ayan mong maipahayag ang iyong katotohanan saan man magtungo ang aming mga OFWs na tinawag bilang overseas Philippine witnesses. Ayan mong sila'y sumaksi sa mga bansa na yung pinagdalhan sa kanila. Gayun din po sa aming mga misyonero sa iba't ibang panig ng daigdig. Panginoon, ikaw pong magkaloob ng lahat nilang pangangailangan upang magtagumpay sila sa paghahayag ng iyong kaligtasan, ng iyong katwiran. Dasal din po namin ang pagsama mo sa aming mga training agencies, katulad po ng Main Lifeline, Asian Center for Missions, Elijah House Philippines, Church Renewal, Asia Pacific International Institute Studies. Ikaw pong magkaloob ng lahat ng pangangailangan ng mga ministeryong ito upang lumakad ang bawat isa sa dakilang kalooban. As we also pray for the fulfillment of your purposes sa aming President Marcos, Vice President Duterte, sa Senado, Kongreso, Judiciary, Military, Police, local government. We declare the fear of the Lord na maghari sa aming gobyerno. Panginoon, ang aming panalangin, ilantad mo ang lahat ng kasinungalingan ng kaaway at ang magtagumpay yung katotohanan at katwiran. Amin din pong idinudulog sa iyo yung aming mga manggagawa, yung mga government workers who are walking in your truth and righteousness. Bless them indeed. Bigyan mo sila ng pabor at patunayan mong ikaw ang nangunguna at nagtalaga sa kanila. Lord, namin din pong idinadalangin sa iyo ang bayan ng Vietnam, Cambodia, Myanmar, Laos, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei. Kilusan mo po ng may kapangyarihan ng mga bayang ito. Dasal namin na mapangyari ang pinakamainam. Hayaan mong maihayag ang iyong katwiran ng may apoy ng Santong Espiritu. We declare the fire of revival sa mga bayang ito. At sa pangalan ni Jesus, ikaw pong kumilos ng may kapangyarihan upang matupad at masunod ang iyong dakilang kalooban. And we speak fire maging sa Hong Kong, Macau, Taiwan. Lord, kilusan mo mga bayang ito. Hayaan mong mapangyari ang dakilang kalooban mo at kami nananalig. You will supply all needs ng mga naglilingkod sa iyo at patuloy na mapangyari ang dakilang kalooban mo. As we also pray for Japan, China, South Korea, North Korea, Brazil, Russia, Amerika. Lord, kilusan mo mga bayang ito. Dumalo yung pagsama at pangunguna mo. And we ask, Lord, magtagumpay ka na mga bayang ito'y ihatid sa katwiran at katotohanan mo yung mga bansa nila at yung mga bansa na itinalaga mo para sa kanila. We also declare peace over Israel. Maraming salamat po. Ang aming pag-asa, tinugon niyo at tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Lagi po nating tatandaan sa anumang pagsubok, problema, kahirapan, sakit, karamdaman. Tayo dudulog, lalapit, tatawag sa Panginoon dahil sa Diyos walang imposible. Sa pagkakataong ito, yan yung pong salitain kong basbas ng Panginoon sa inyo at sa inyo sa bayan.
I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of the Son. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now and forevermore. I declare this new house and lot with parking, with a new vehicle, and with a flourishing business. In Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Praise God. Hanggang sa susunod. Sama-sama nating ideklara. Pilipinas, God bless you big time. And so we declare to God be all the glory in Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Praise God.